Tumuloy tayo dito sa pangatlo mga boss na ating topic. Pangatlo mga bossing, no? Ito binablog nung mga ibang nung mga ibang vloggers. Tanggalin ko lang 'to ha. Binablog nila nung mga ibang vloggers na DDS mga boss. So bilang patas po tayo dito, ipapakita din po natin mga kababayan. Ito po. Ayan. Na-vlog na din po dito, banat ba ito? Mga boss, ayan. 2013, mga bossing, naibalita na pala itong China raises concerns over PH, reported development plans on Ayungin Shoal, mga kababayan. So sa madaling salita po, dito sa balita na to, nakapaloob mga bossing, yung pagkain at tubig nga lang, no? Ang pwedeng dalhin doon sa West Philippine Sea o doon sa BRP Sierra Madre. Bilang, kumbaga, para maging patas po tayo, mga kababayan. So 2013 pa lang po, naibalita na po yan. Ayan, nakikita nyo, 11 years ago. Di ba? 11 years ago, mga kababayan. So ngayon, angat natin. Defense Secretary Bolter Gasmin speaking with Chinese Ambassador to Manila, Maki, paano babasahin yan? Malamang Chinese ang Ma Kishig o Ambassador na lang o after the International Day of UN Peacekeeper Event Camp Aguinaldo, France. So sa madaling salita mga kababayan, 2013 pa lang discussion na itong tubig at pagkain ang dadalhin, mga bossing, no? Kaya lang, ito ang natin. Ito yung natin. Nung nag-umpisa, saglit lang. Sorry po, ma'am. Diretso talaga. Ma'am Jocelyn Gan, I encourage all fellow viewers to share sa mga Facebook natin itong mga political opinion who support PBBM admin. We need dispute mga DDS supporter through sharing positive blogs about PBBM. Ma'am Jocelyn Gan, salamat po sa inyong super sticker. Ay, nasa Singapore ka din, madam. Tumira ako dyan for 6 na taon. Eto, 2013 pa lang mga kababayan, may balita na po talaga. Ayan, ngayon ko lang nakita at nakita ko doon sa live stream ni Banat Bay, mga kababayan, mga bossing, no? So ngayon, ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, tumakbo yan at inumpisahan niya yung election campaign niya, mga bossing, with the word of o yung linya na pupunta ako dyan sa West Philippine Sea. Pupunta ako dyan sa West Philippine Sea at mag-jet ski ako, although yung pag-jet ski ay kumbaga parang halong biro, no? Pero ang seryoso doon, pupunta ako dyan sa West Philippine Sea at itatara ko ang bandila natin, mga bossing. So kung ito, 2013 pa lang po, mga boss, no, na talagang napagkasunduan na. So ngayon, ang tanong dyan, sino kaya, no, yung nakipagkasundo na tubig at pagkain lang ang dadalhin dyan. Pero bilang pag-umpisa, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte na na itatarak ko ang bandila ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Di tayo naman, ipaglalaban tayo. Magandang to, okay to. Okay na presidente to. Titindig sa atin. Titindig sa mga teritoryo natin. Ayan. Sabi ko, although hindi sa kanya nag-umpisa, mga kababayan, kung sino man sila, ERAP o kung saan man, yung mga nauna sa kanya, no? Pero ano ang ginawa niya? Para mapatunayan yung pagtindig niya na mag-jet ski doon sa West Philippine Sea. Kung talagang seryoso siya, mga boss, no? Ang dating Pangulo, kung seryoso talaga siya na ipagtatanggol ko itong West Philippine Sea. Mahal ko ang Pilipinas, no? Sa pananungkulan niya, mga bossing, malamang dapat po, no? Merong naging improvement dito, mga kababayan. Hindi naman po
Hindi naman po mahina ang utak ni dating Pangulong Duterte, mga boss. Hindi aabot ng pagkapresidente 'yan, 'di po ba? So sana naman lang etong tubig at pagkain lang ang puwedeng dalhin do'n, 'no? Nung pag nung pag nung pag nung pag-upo niya, mga boss, sana kahit papaano nagkaroon ng development, nagkaroon ng pagbabago diyan, 'no? Dahil kung titignan niyo po, yung agreement na 'yan, lugi ang Pilipinas. So kung siya po ni-review niya talaga 'yan, lugi tayo dito, nalamangan tayo dito, Hindi po puwede 'to. Kailangan ayusin 'to. Makipag-usap sa China, hindi tayo pumapayag, ayusin natin 'to. Kaya lang mga boss, from the start na umupo siya at dito sa pag-uusap na 'to o agreement na ito, mga kababayan, walang nagbago. Status quo, as is, where is, kung ano man 'yan, walang babaguhin diyan. 'Yun lang po, mga boss. So ngayon, for 6 years na habang nakaupo si Pangulong Duterte, hindi napatunayan. Hindi po napatunayan etong sinasabi na magje-jet ski ako, itatarak ko 'yan, 'no? Kasi po yung linya na 'yun, tumatak sa Pilipino na talagang ipaglalaban nito ang West Philippine Sea. So nakatulog lang po, natulog lang. And then ngayon, yung sinasabi nilang weak president, 'no, simula pa lang ng kampen, sabi ni si dating Pangulong Duterte talaga. Nung panahon, mga kababayan, 'no, ng eleksyon o mag-e-eleksyon, banat si Pangulong Duterte. Weak president yan, si Bongbong. Mahina yan, 'no. Puro party-party lang ang alam niyan. So ngayon, mga bossing, kung nakikita natin, tinitindigan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong West Philippine Sea, 'no? Hindi, wawagayway namin na ipapagawa namin 'yan kasi sa amin 'yan. Wawagayway namin 'yan kasi may karapatan kami dito. Ipapagawa namin 'yan para hindi lumubog at habang panahon, meron tayong nakabantay diyan, 'no? Samantalang si dating Pangulong Duterte, 6 years, status quo, as is where is. Okay lang, tubig at tubig at pagkain lang, okey na 'yun, 'no? Gusto nilang ipagawa daw pailalim. Pailalim na pag-ano, tago niyo 'yan. Takot tayo sa China, baka mahuli tayo, tago niyo, ha? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi. Hindi kami papayag diyan, ipapagawa at ipapagawa namin 'yan. 'Di po ba? Ipapagawa at ipapagawa. Ngayon, bumabalik sa kanila. Sino ngayon yung tinatawag nilang weak president? Si PBBM? Na ngayon po eto, Ngayon po, ano ang ginagawa ng ating presidente? Huwag kayong mag-alala, hindi magdidigmaan 'yan, 'no? Ang daming mga bansa po na sumusuporta sa atin at naniniwala po sa atin, mga bossing. Ang daming bansa po. Sabi ni ako ito, imbento, la kuwento. Ayan na nga, pabor na nga sa inyo 'yan. Pabor na nga sa inyo. Kaya lang, si dating Pangulo, mga bossing, wala. Tinulugan lang. Status quo, as is where is. Ayan, wala tayong magagawa diyan. Hanggang diyan na lang tayo. 'Di ba? Sino ang duwag at sino ang tumitindig? Sino yung sinasabi talaga nila na weak president na hindi man lang inayos 'to, 'di ba? Na hindi man lang, baguhin natin yung pag-uusap. Medyo hindi kami pabor diyan at lugi kami diyan. Ayan ang tanong, 'di ba? Yan ang tanong. So, linawin natin mga kababayan, 2013 pa lang po, ayan na, meron talaga, 'no? Merong pag-uusap na tubig at pagkain lang,
mga boss. So, ibig sabihin lumalabas dito mga bossing na nagsimula kay Pangulong Duterte 'yan bilang patas 'no? Para, hindi naman po tayo vlogger na, eto 2013 pa lang pinag-uusapan na ganito tapos nakita na natin yung ganyan, hindi natin iba-vlog, 'di ba? Hindi natin iba-vlog 'yon kapagka hindi tayo patas sa ano, sa mga usaping ganito. Itatago lang natin, hayaan mo silang mag-vlog diyan, at least ito tinatago ko sa mga viewers ko 'to. Pero ang tanong, bakit po yung 6 years na 'yan wala man lang ginawang development ang ating pangulo?